Maaga nga kaming gumising dahil maglalayas na naman kami ni Kelvin. Charis. 4:30 ng madaling araw sana namin plano umalis. Pero 5:30 na nga kami naalis. Ayan nga at maliwanag na. Tignan nyo naman, para kaming nag-alsa balutan. Ang dami naming dala. Kasama pa tong parang nanggigitata kong arinola. Lipat bahay na naman nga ang peg namin ni Kelvin. Tuwing umuwi kami ng Bulacan. Simula nga nang kinasal kami, halos ganito yung routine namin. Bulacan, Laguna, Laguna, Bulacan. Halos ngayon nga lang kami matagal-tagal na pipirmis dito sa Laguna. Alam niyo naman, pag bagong kasal, nung una nalulungkot pa ako pag nawawalay sa pundya ng aking nanay. Buti na lang talaga't maunawain ng aking asawa. Inantay niya kung kailan ako ready. Nung hindi pa nga napapatayo ni Jasmine ng bahay sila mami. At di pa rin kami nakakapagpatayo ng bahay dun sa subdivision. Siksikan nga kami dun sa lumang bahay na tinitira namin ng mga bata pa kami. Sa lapag lang kami natutulog, madalas may gumagapang pang ipis. Pero dahil nga namimiss ko sila nung bagong kasal kami, kaya madalas doon nakikisiksik kami. Alam mo yun, ang saya-saya kapag sama-sama. Pero syempre, dadating din sa point na kailangan bubukod din talaga kayong mag-asawa para mas matuklasan nyo yung baho ng isa't isa. Ito na nga ang sinasabi ko, kaya gusto ko madaling araw umalis para hindi masyado maraming kasabay na truck. Ewan ko ba, dahil ang lalaki nila na anxiety kasi ako. Kadalasan kasi ang bibilis pa nung iba, kaya lately ang daming aksidente sa truck, kaya ingat-ingat tayo lagi. God bless us all. Ito nga, touchdown na kami. Meron din kaming bahay na to sa subdivision na to sa Kalumpit. Halos magkapit bahay lang kami. Wala yung bahay na pinatayo ng kapatid kong si Jasmine. Siya yung sumunod sa akin. Yes, proud po ako kasi siya yung nagtuloy ng pangarap namin nung bata. Dahil nga napapagod na ako sa industry, kaya tumakas na ako, nag-asawa na ako. Yung kapatid ko pong si Jasmine ay single siya at ready to mingle. Actually, hindi mingle. Gusto niya lang mag-asawa, kaya magpasa na po kayo ng resume, please lang. Pero bilang ganti, nagbibigay din naman kami monthly kila mami para naman suporta din sa kanila. Pangarap kasi namin yung magkakapatid, yung tipong kahit may asawa na kami, mabigyan pa rin namin sila mami at daddy, lalo tumatanda na sila. Nagpunta pala sa palengke si mami at daddy, kaya ito, sinamantala namin kami ang magpa-park sa parking nila. Pero pag nandito kami talaga yung pinagpa-park nila. Ito, pinagbuksan na kami ng kapatid kong si Jonas. May trabaho din kasi siya, kaya kailangan niya nang bumangon. Weekend pala kami umuwi niyan. But nandito pala yung aming prenup photo. De bale, sa susunod na upload, isasabit na yan ni mami. Ganito nga akong klase ng ate. Sister, I'm here. Hey, I'm vlogging. Are you a cocoon? No. You will be a very beautiful butterfly. I'm a side pillow. Oh, side pillow. Ama. Nandiyan na siya agad. Wait. Ayan ang pinaka-pogi kong kapatid dahil nag-iisa lang siyang lalaki. Ganyan kami maglambingan. Ito pala si Neri, ang bunso naming kapatid. Para ko nang anak yan, imagine 22 years ang tanda ko sa kanya. Bakit ng kapatid ko? Our bedroom for 3 to 5 days. Dito nga lagi nila kami pinapatulog. Kahit nandyan si Has galing Australia, dito pa rin niya kami pinapatulog ni Kelvin. Ito yung master's bedroom sa bahay na to. May 4 na kwarto dito. Siguro mga nasa 27 to 29 square meters yung kwarto na to. Kasama yung walk-in closet at yung bathroom. Halos walang natutulog dito. Mga damit ni Has at mga damit ko yan. Tapos may damit din ni Kelvin. Kwarto talaga to ni Has, pero once a year lang naman siya umuwi. Ito nga yung CR. O diba? Ang ganda ng CR nila. Yung mga design yan, yung tiles, ako yung namili. Parang ako yung nag-interior, ganun. Ayan nga, sa Shopee lang yan nabili. Tinanong ko sa pinsan ko kung saan niya binili at nang hingi ako ng link. Ang ganda nga ng mga ganitong gamit sa CR, dinidikit na lang sa wall para save space. Ganito din yung lalagyan namin ng toothbrush ni Kelvin. Multipurpose nga to kasi ayan, may baso, pwedeng 1, 2, 3, depende sa bibilin mo. Lalagyan na ng mga toothbrush, at itong lalagyan na ng toothpaste. Insert mo lang dyan sa pabilog na slot, tapos press mo lang yan para lumabas yung toothpaste. Pero yung another slot na yan yung nilalagyan namin ng toothpaste para hindi mahirap linisin. O diba ang ganda niya, tapos aesthetic pa. Terno nga din tong trash can na dinidikit lang sa wall. At itong mga panlinis ng banyo. Meron naman yung drain para hindi mapuno or maipunan ng tubig. O diba, ang cute ng interior ng bahay nila. Tinerno-terno ko nga yung pamimili ng tiles. Hindi lang dito sa CR, pero sa buong bahay nila, ako yung namili kung anong mga gagamitin. Pati nga itong mga ilaw na sa Shopee ko lang binili para mas mura. Kinakausap ko lang mabuti si seller para talagang ipack nila ng maayos. Mostly, tricolor yung mga yan. Tricolor din yan. Ito naman yung mga Korean blackout curtains na in-order ko din sa Shopee. In-order ko nga sila doon sa matagal ko nang binibilan kasi mga ganda at pinakamura na nabilan ko sa Shopee so far. Tapos tingnan nyo tong ilaw nila sa staircase. Naku, nakita ko nga yan sa mall. Napakamahal. Sobrang laki nga ng natipid nila, sa Shopee ko lang din in-order. Ito naman yung ilaw nila sa may family area sa second floor. At pati sa lahat ng CR, actually sa halos lahat ng bahay, pati mga pin lights, sa Shopee ko lang lahat nabili. Yes po. May 3 bedrooms nga dito sa taas, tapos dun sa baba sila mami. Pero dahil nga
Sanay kami sa maliit na bahay, kaya dun silang lahat sa kwarto ni Nerea natutulog nagsisiksikan. Nandun din kasi yung isang aircon. Tapos isang aircon din dito sa master's bedroom. Ito nga, nagdala ko ng kortina kasi tignan nyo naman yung kortina nilagay dito ni Mami sa kanilang living room. Ang lakas maka-ewan. Iba-iba ba naman ang design? Tignan nyo tong fluted panel nila. Ako din yung namili ng kulay niyan. Hindi naman ako expert, no, pero based sa aking experience, mas maganda yung dark color para hindi kayo masawa. Pati itong ilaw nila na nakabit sa kanilang drop ceiling. Sa dining, sa kitchen, sa Shopee din lahat yan. Yung link, ipopost ko sa description box below. Lahat ng yan guys, halos tricolor. At sobrang laking natipid nga kumpara sa mall ka bibili. Ang cute din itong high chair nila para sa kanilang bar counter, meron ng backrest. Kung gusto ng house tours, pagbabalik namin ulit, comment down below. Binaon ko nga itong barley grass powder ko. Iniinom ko siya araw-araw on an empty stomach. Tinutunaw ko muna sa room temp na water and then lalagyan ko ng almond milk. O diba, natapon pa. Usually konti lang pero napadami yung buhos ni Kelvin. Kung meron kayong GERD so far sa akin, hindi naman siya nakakahapdi sa tiyan, kaya okay to. For me lang ha, kanya-kanya naman tayo na experience. Importante pag iinom kayo nito, mag-straw kayo kasi dati na biktima ako, nagmantsa yung aking ngipin. Buti na lang, next time, itopic natin yan. Dahil wala pa nga sila mami at daddy, para akong nanay, ginigising ko na tong si Nerea, para kumilos-kilos na, pinainom ko na ng tubig at pinagdadasal. Babalang, inyo pong makikita ay pawang biruan lamang naming magkakapatid. Ganyan po talaga kaming magmahalan, hindi yung pa-sweet-sweet. Yes, brother. Nakikita ka? Kang ganyan, siga ka. Ba't ka ganyan? Hindi na pang ganyan, Lods. Huwag kang mag-alala, naka-video na to. Tanda na ako. Live vlog na to. Huwag ko magulog Lalagyan ko ng lotion cover. Mabango, nagsasabon. Asan si, si TL, si Tulon Laway? TL, ako sa'yo, ayeng liko. Uminom ka na ng tubig, Nerea. Uminom ka na ng water. Come on. Yan. Yan natin siya matulog kasi trabaho siya kagabi. Sabihin yung kinain mo kagabi. Almost everyday nga, nagka-catch up kami magkakapatid. Kasama din si Mami kasi LDR nga ang aming mga relationship. Sila nasa Bulacan, kami ni Kelvin nasa Laguna, tapos si Has nasa Australia. Kaya yan pinaka-banding namin. Hi, tomorrow, what do you mean? Panis ka. Banding. Dapat ito yung gumalat ng city. Jonas, kita yung egg mo. Uwi na siya. Wala. My goodness! Sarap po ng ulam. Ito po. Nilagang kangkong na maraming sabaw. Hindi ko tinapon yung sabaw. Tira-tirang tokwa. Hindi, charot lang ito. Nag-ihaw sila, mama. Sa wakas makakatikim ng sarap ng marinade nila yung pork. Tikman natin, guys. Pag nandito nga ako, usually napapahinga ako sa luto dahil hinahayaan ko na kay Mommy. Diba? Para makatikim naman tayo ng luto ng ating nanay. Ito pala si Jonas, ang aming nag-iisang lalaking kapatid. Answered prayer yan. Yes, sir. Kainaman nga ay nakatapos na rin siya ng pag-aaral kaya nagtatrabaho na at katulong-tulong na namin sa pagbibigay kila Mommy. O diba mukha akong Brohilda from bed to your cellphone screen. Ito nga yung sawang ginawa ko, hindi tinipid pero tinamad. Ang sarap nga ng marinade nila dito. Simple lang daw, pero ang secret, binibase nila ng ketchup na may konting oil kapag ka iniihaw na. Sige na, babes. Sumunod ka na lang. Pasok ka na sa loob ng CR. Pakibilisan. Sige na, tara na, pakibilis. Tara. Kasama to sa pinirmaan mo. Tara na, bilisan. Gumawa kami ng skit dyan. Kung napanood nyo, comment down below. Tara na.